Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Morning din po sa atin pong mga bisita at mga panauhin. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos sa umagang ito, muli po inaanyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, nawa ang aming mga pagsamba, ang aming mga papuri, ang aming mga awitan ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan. Nawa ang mga puso na naghandog nito ay taos, Panginoon, at dalisay, Panginoon, ang motibo at tunay, Panginoong Diyos, na amin kang niluluwalhati at itinataas sa umagang ito. Nawa naluwalhati ka, Panginoong Diyos, sa inyong nakikita sa aming mga puso, sa aming mga ginagawa, at ngayon naman kayo ang siyang magbigay daan para sa inyong pagpapala sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong mga salita. Gamitin niyo po ako bilang inyong mensahero, itago niyo po ako sa inyong likuran, at kayo lamang, Panginoong Diyos, ang siyang maitaas at maluwalhati sa umaga pong ito. Naway wala pong anumang maging sagabal sa amin pong gawain sa oras na ito, at alisin niyo, Panginoong Diyos, ang anumang mga distractions sa aming kapaligiran, o kahit mismo sa aming kalooban, Panginoon, mga bumabagabag sa aming mga kaisipan. Wala pong anumang maging hadlang, Panginoon, sa amin pong pakikinig sa oras na ito. At sa pagtatapos ng lahat ng aming gagawin, nawa kayo lamang, Panginoon, ang siyang madakila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Nung nakaraang linggo po ang tinalakay pong mensahe na atin pong napakinggan, ay patungkol doon sa mga kadahilanan o maaaring mga palusot na binibigay ng mga tao kapag sila po'y humarap na sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakita natin ano-ano ang mga hadlang mismo sa puso o sa isip ng mga tao na dati din naman po nating sigurong pinagdaanan o naranasan nung tayo'y hindi pa po sumasampalataya. Ito yung mga ilan lamang sa mga dahilang nakikita o kapansin-pansin kung bakit para bang binabaliwala ng mga tao ang pag-aksyon ukol sa bagay na ito. At ang paalala siguro higit sa lahat ay ang pangangailangan ng isang response sa pagtanggap ng kapahayagan ng Diyos. No? We have to respond to the revelation of God without delay. Dahil lahat po tayo isang araw, mas lalo siyang lumalapit kada oras, kada araw na lumilipas po. Lahat tayo itatayo sa hatol, sa harapan ng paghahatol ng Diyos. Handa ka man o hindi. No? Handa ka man o hindi. Kaya dapat nating paghandaan ito ng maaga. Huwag natin itong i-delay ng hindi nararapat. No? Ngayon naman, ang mensahe po natin ngayong umaga, base na rin po siguro sa inyong naging morning devotion po, ay nakatuon ang pansin sa isa sa mga basic ngunit challenging din na aspeto ng buhay po ng isang mananampalataya. Ang buong pusong pagsunod sa Diyos. No? Gusto ko pong lagyan ng modifier, buong puso, hindi lang basta-basta pagsunod. Hindi lang pagsunod na napilitan, hindi lamang pagsunod na kasi no choice na, hindi lamang pagsunod kasi walang ibang mas magandang gawin, kundi taos sa puso, buong pusong pagsunod sa ating Panginoon. Napakasarap, napakadali, napaka-exciting maunawaan at malaman ang patungkol sa habag ng Diyos, patungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sino sa atin ang tatangging unawain at intindihin ang patungkol sa kaligtasan, ang libreng kaloob ng Diyos, ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Ngunit matapos ang mga aral ng gatas, masasabi nating gatas ang mga ito, ay darating naman po ang mas mabigat na karne. Which is patungkol naman po sa mga mas mabigat, mas matitimbang na mga bagay ukol sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya. Ang pagsuko ng buhay sa Diyos, ang pag-commit ng iyong buhay sa Kanya, at gaya ng ating nabanggit, ang pagsunod naman sa Kanyang mga pinapagawa o iniuutos. Ito po ang natural na pagkakasunod-sunod ng buhay ng Kristiyano ayon sa tinuturo po ng Kanyang salita, habang tayo po ay binabago ng banal na Espiritu. Tinatawag tayo ng Diyos upang sumunod sa Kanya.
para nga tayo ay mapahiwalay, no? Makita ang pagkakaiba natin sa ibang mga taong dahil tayo ay sumusunod na sa Diyos, no? At upang higit sa lahat ipahayag ang kanyang kaluwalhatian sa buong mundong ito, no? Hindi po laging madali. Depende po siguro kung sino po ang inyong tatanungin. Depende kung saang sirkumstansya nakatuon ang iyong pansin. Pero hindi po laging madali ang sumunod sa Diyos. Bakit po? Kasi sa mahabang panahon ng atin pong laman, ang siyang nangibabaw sa buhay po natin. Ang siyang namuno at naghari sa atin pong buhay. Nasanay tayo sa mahabang panahon na tayo ang nasusunod at ang desisyon natin ang laging tama at nararapat. Kaya parang dumating ang pagbabago na dulot ng Diyos, kaya parang ang hirap, no? Maraming beses na ihahambing nga ito sa iba't ibang pamamaraan o pagsasalarawan, ano? Yung there is new management, no? In the company, no? Kahit sa totoong korporasyon o kumpanya, no, pagka sinabing merong bagong management, maraming adjustment, no? Maraming mga patakaran ang babaguhin, maraming mga oras ang maiiba, maraming mga gawain ang mababago. At ganun din po sa buhay natin. If we are under new management, under the lordship of Jesus Christ, kasama po itong adjustment na ito. Hindi siya isang mabigat na bagay, kundi challenging. Sabi ko nga po, meron pong karampatang challenge na kaakibat ito. Kaya dapat natin talagang sikapin ang bagay na ito, ang makasunod sa atin pong Panginoon. Kaya nga po, ang pamagat ng atin pong mensahe sa umagang ito ay living in obedience. No? Living in obedience. Ang pagsunod, specifically pagsunod sa Diyos, hindi lang pagsunod sa kung ano-ano o kung sino-sino. Pagsunod sa Diyos, ang tinutukoy po natin, ay siyang laging nasa unahan po ng mensaheng Kristiyano. No? It was never a secret. Sabi ko nga po, wala pong sino man sa atin na dapat makapagsabi na, ay nadaya ako, nalinlang ako, niloko ako. Pinangakuan ako ng kaligtasan, tapos nung tumanggap ako, tsaka ako sinabihan na kailangan pala ganito, kailangan pala ganyan. Hindi po. Hindi po natin siya itinatago, hindi po natin siya nililihim, hindi po natin siya, alam mo yung binibait and switch. No? Sige, pasok ka ng church, pasok ka, huli ka ngayon. Hindi po, wala pong ganon. Una pa lamang, no? Atin na po agad pinapahayag ang katotohanan ukol po dito. Ang pagsunod sa Diyos ay sentro sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang kaligtasan ay naging posible lamang dahil sa pagsunod din ni Kristo sa Ama. No? Isa sa mga exhortation ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan ay na ang dapat ang mga mananampalataya dapat magkaroon ng parehas na kaisipan tulad ni Kristo. Merong kababaang loob at pagsunod sa Ama. Sabi po ito sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. No? Even in the gospel, even in the salvation history or story, there is obedience. Hindi ito naganap o nangyari nang wala pong pagsunod. Pagsunod ni Jesus ang siyang nagbunga ng kaligtasan para sa atin dahil ang pagsunod ang siyang nagdala sa kanya sa krus ng Kalbaryo. No? Ganon na lamang ang kanyang kalooban, mababa, nagpakababa siya, nagpakumbaba siya, at naging masunurin po siya. Ito po ang buhay na ipinakita at ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo, at ito din naman ang kanyang hinihiling, or better to say, nire-require sa kanyang mga alagad. Sabi naman po sa Juan Kabanata 8, 31 hanggang 32, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
Higit sa lahat, tinawag din niya ang mga sumusunod na mapalad or blessed. Sabi naman po sa Lucas 11:27 hanggang 28. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan, "Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." No? Actually, pag binasa niyo po yan, kahit sa aklat ng Lucas, parang napaka-random, parang bigla na lang sumulpot, may sumigaw, "Ang palad ng nanay mo." In essence, yun ang sinasabi ng babaeng ito. Pero sinagot siya ni Jesus, ang tunay na mapalad ay ang nakikinig sa salita ng Diyos at sumusunod dito. Bakit mahalaga ito? Dahil ang pagsunod natin sa Diyos ang nagpapakita ng indikasyon kung ano bang merong relasyon tayo sa Kanya. Kung tayo ba talaga'y naniniwala sa Kanya, sumasampalataya sa Kanya, kinikilala ba natin kung sino siya, ano ang mga Kanyang ginawa, ano pa ang Kanyang mga gagawin, at kung talagang may pagtitiwala tayo sa Kanya. No? Kasi kung may trust po tayo sa Diyos, if we trust in God, it follows that we should listen to His commands and obey them without hesitation. Diba? Pag may tiwala ka, you don't second guess, you're not double-minded, hindi mo pagdadalawang isip na gawin ang Kanyang pinapagawa. No? Kaya nga kahit sa mga eksenang galing sa totoong buhay, eksena sa pelikula, di ba, minsan tatanungin yan, do you trust me? No? Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Kung oo, gawin mo ang bagay na ito. It's no different, no, from the trust that we are expected to show in God. No? Dahil, isipin na lang po natin, baliktarin po natin yung idea kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Kung hindi ka sumusunod, ano ngayon ang dahilan? You have to give a reason. No? Ayaw mong sumunod sa Diyos. Anong dahilan mo? Bakit ayaw mong sumunod? No? Is it a lack of belief? Hindi ka talaga naniniwala or nagtitiwala sa Kanya? Or maybe a lack of trust? Sabi ng Diyos, gagawin niya ang bagay na ito, pero sa tingin mo parang nagdududa ka. Or maybe you're not really believing. No? Or maybe sometimes it's something worse like defiance or pride. Talagang palalo o mayabang lang talaga ang tao na para bang mas alam pa niya. No? Gagawin ko yung gusto kong gawin kasi yun yung tama. No? Mas tiwala siya sa kanyang sarili kumpara sa Diyos na nag-uutos sa kanya. No? Mayroong dahilan. Ano ang magiging dahilan? No? Either whether you obey God or not. No? Our obedience or lack thereof reveals the true state of the heart. Kung sumusunod ka, pinapahiwatig lang nito ang tunay na kalagayan ng iyong puso. At ganun din naman kung hindi ka sumusunod. Kung sumusuway ka, pinapahayag lamang din ito ang kalagayan ng iyong puso. Ngayon, ang paalala ay kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat tayong mamuhay ng may pagsunod sa Kanya. No? At gagamitin po nating isang lesson ay muli, wala na pong iba kundi ang bayan ng Diyos. No? At hindi po maganda ang maraming sasabihin po natin ukol dito. Now, number 1, Israel disobeyed the Lord. No? Ang bansang Israel ay ang piniling bayan ng Diyos. Pinili sila, walang ibang dahilan kung dahil yun lamang ang kagustuhan at naisin ng Diyos. Wala silang maipagmamalaki na dahilan kung bakit sila ang pinili ng Diyos. Hindi sila malaki, hindi sila marami, hindi sila malakas. Subalit, ang totoo nito ay kabaliktaran pa. Sila na ang pinakamaliit, sila na ang pinakakonti, wala naman sila talagang maipagmamalaki na anumang bagay sa kanilang sariling bayan. No? It was because of God's own sovereign choice and will, they were chosen. No? Simula pa ng kanilang mga ninuno, no? Simula pa kay Tatay Abraham, no? Ay naging tapat na po ang Diyos sa kanila, sa linya nila, at sa eventually naging bansang Israel. No? But not always the other way around. Laging tapat ang Diyos sa kanila, ngunit sila ay hindi laging tapat sa Diyos. Paulit-ulit pinakita at pinahayag ng Diyos ang kanyang pabor para po sa kanila. Pero sa maraming pagkakataon, hindi naman palagi, pero maraming pagkakataon, tinalikuran nila ang kabutihan ng Diyos. No? Ang Israel ay nakaranas ng maraming kahirapan.
No? Pero hindi nila, hindi nila makita or nakikita siguro nila pero hindi nila ma-realize na ito'y sa sarili nilang kagagawan. No? Dahil sa kanilang pagsuway sa Diyos na tumawag sa kanila. No? Higit sa lahat, kung sino na nga lang ang maaring makatulong sa kanila, sino nga lang ang maaring magbigay ng kaaliwan sa kanila at ng kaligtasan sa kanila, ay siya pang patuloy nilang nilalapastangan. No? Sa kabila ng lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila, patuloy nilang pinili sa maraming pagkakataon na suwayin at baliwalain ang Panginoon. Tutunghayan po natin ang aklat ng Malakyas. Huling aklat, huling libro sa Lumang Tipan. No? Ano po ito? No? Very memorable, very easy to remember kasi bagamat hindi lahat ng libro sa Lumang Tipan o sa Bagong Tipan ay chronological, hindi po sila pagkasunod-sunod talaga. No? Ang aklat ng Genesis ang siyang simula talaga ng Lumang Tipan at ganun din naman ang Malakyas. No? Ang Malakyas din po, ang huling-huling aklat, siya din po talaga chronologically ang last na minor prophet sa Lumang Tipan. No? At dito makikita po natin ano ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang propeta. By this point, tapos na po. Imagine, nangyari na po yung pagkabihag at pagkalaya galing sa bansang Babylonia. Tapos na po ito, nakaraos na po sila. Pero parang wala pa rin pong lesson, hindi pa rin po natuto ang bayan ng Diyos. No? Pinahiwatig niya ang kanyang displeasure through the prophet concerning the evilness and the sin of the people. Ilang mga bagay po ang atin pong matutunghayan sa aklat na ito. Letter A, they offered unworthy sacrifices. Babasahin ko po magmula po sa chapter 1, verse 6 to 11. Sabi po dito, pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga saserdoteng lumalapastangan sa kanyang pangalan. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ng alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako iginagalang? Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo, sa anong paraan namin kayo nilalapastangan? Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itinanong pa ninyo paano naging marumi ang aming handog. Hinahamak ninyo ang aking altar sa tuwing maghahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador, matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan. Magsumamo man kayo sa Diyos ay hindi niya kayo papakinggan kung ganyan ang ihahandog ninyo sa Kanya. Mabuti pa'y isara na ng isa sa inyo ang mga pinto ng templo at huwag na kayong mag-aksaya ng panahon sa pagsisindi ng walang kabuluhang apoy sa ibabaw ng aking altar. Hindi ako nalulugod sa inyo at hindi ko tatanggapin ang anumang handog ninyo sa akin. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. No? So, ginamit ng Diyos, una sa lahat, ang ilang mga pagsasalarawan. No? Kung paano ginagalang ng anak ang kanyang ama, kung paano ginagalang ng isang alipin ang kanyang Panginoon, at kung ang Diyos nga naman talaga ang siyang kanilang ama at Panginoon, nasan ngayon ang kanyang karangalan? Hindi nila iginagalang dito sa pamamagitan ng kanilang mga walang kwentang paghahandog, mga hindi tamang paghahandog. No? Dahil isang napakalaking kabastusan ito laban po sa Diyos. Mismo, hindi po mga tao lamang ang responsible dito actually. Pagka binasa po natin ng masinsinan ang Malakyas, mas malaki po ang paratang ng Diyos laban sa mga namumuno sa templo, sa mga saserdoteng kanyang itinalaga para po sa gawain na ito. Ngunit sila mismo, kung sila nga na namumuno ay ganito, paano na lamang ang lahat pa ng mga tao sa bayan ng Panginoon? Napakasimple po sa mga sino mang mga mananampalataya po, napakadali lang pong unawain ang aral na ito.
Kasi alam na po natin ang kapahayagan magmula pa po sa lumang tipan kung paano ba dapat ang mga handog nila, no? Handog ng mga Israelita sa kanilang Panginoon kapag sila ay pupunta o lalapit sa templo. No? But they offered unworthy sacrifices in the altar of God. Sabi nga ng Diyos, hindi nga ito katanggap-tanggap kahit sa mga tinatanyag na mga tao sa lupa. Paano nyo naisip na ito'y katanggap-tanggap sa Diyos? No? Meron pong issue ng self-deception, meron pong issue ng pride, meron pong issue ng arrogance. Marami pong halo-halong mga problema po ang makikita po natin sa kanilang attitude. No? Alam naman nila ito, lalo pa sila, mas alam pa nila ito kaysa alam natin ito. No? Matagal na itong utos ng Panginoon. Mababasa natin ito sa Levitico, Kabanata 22, talatang 22. Huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Alam nyo, yan po ang pinaka-basic na alam po natin. Mahaba pa po yan. Mahaba pa po yan. Para ka pong nag-aaral ng biology sa hayop. Pag binasa mo po ang sumunod pa pong mga talata ukol dito, bawat bahagi, bawat parte, ulo, ilong, mata, bibig, lahat, meron pong mandate na required ang Diyos. No? Well, karapatan ng Diyos yun. Siya ang nag-institute ng mga sakripisyong ito. Para din naman ito sa kanilang kapakanan kung kanilang gagawin at susundin ng maayos. Ang punto ko po, hindi po bago ito. Hindi po ito parang pagkakamali ng isang baguhan. Alam mo yon, pag nagkamali yung baguhan, okay lang eh. I mean, napagbibigyan. Bakit po? Baguhan eh. Hindi niya pa alam, hindi pa siya sanay. Ito hindi po isang bagong bagay sa kanila. No? And yet, they did it willingly, knowingly. No? Nang buong kaalaman, alam nila ang ginagawa nila, pero ginawa pa rin po nila. Dagdag pa nga sa verse 31 hanggang 33, sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo, ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. No? Sabi ko nga, we're at the end. Ano? Nasa dulo na po tayo ng lumang tipan and yet parang wala pong nangyari. Nakalipas ang Babylonia, parang wala pong natutunan. No? Alam nating time moves forward. Ano? Hindi naman yung mga taong nabubuhay nung panahon ng Babylonia ang siya ring mga taong nabubuhay nung panahong ito. Pero as a nation, as a people, yan ang legacy mo. Yan ang dapat matutunan mo sa mga nauna sa iyo, pero parang wala nga pong natutunan. No? After everything that they have suffered and endured, sa kabila ng disiplinang naranasan nila, eto pa rin sila. No? Alam niyo po ano yung pinakamalupit o yung pinaka ano po, no? Parang pinaka matindi na punto po dito. They're still technically offering sacrifices. And alam niyo po, ano po yon? Ang tawag po natin dyan, hindi ko po alam kung may ibang mas magandang tawag po dyan. Ano? Ang pinaka-basic na tawag po natin dyan is partial obedience. Sumusunod pa rin naman sila. Kasi ang utos ng Diyos maghandog, pero may requirement yung handog. So sila, naghahandog pa rin naman sila, pero walang kwenta yung mga handog. And it gives us a false sense of confidence or security. Nasusunod ko pa rin naman. No? Dispalinghado nga lang, mali-mali nga lang, pero sumusunod pa rin naman ako. And that's the self-deception that we can see here. Kasi ngayon yung sabi ng Diyos, mismong hamon ng Diyos, mas mabuti pa, pasaran nyo na lang yung templo kaysa maghandog kayo ng ganyan. So why? Why bother? Kung ganyan lang din ang ihahandog nila, bakit pa nila ito ginagawa? Curious, hindi ba? Nakapagtataka sa isang banda. Hindi ba't ang normal na gawain ng tao is talagang sadyang kalimutan na lang o baliwalain na lang? Hindi na lang gawin. Bayaan na lang nila. Pero sinusunod pa rin nila, kaso in part, partial lamang. At yun po yung delikado. In some ways, sa ibang pagkakataon, sa ibang mga sitwasyon, mas delikado pa po nga ang partial obedience. No?
Ayokong sabihin na mas mabuting sumuway ka na lang sa Diyos. Hindi po yun ang gusto kong sabihin. Pero minsan mas delikado po yung mentality doon sa partial obedience kasi meron kang maling kaisipan na, nakakasunod pa rin naman ako. No? Pero hindi ka naman talaga kasi partial obedience is disobedience pa rin po. Yan din po ang isa sa mga kasabihan po natin bilang mga mananampalataya. Kung sinunod mo lang ang ilan pero hindi mo naman ginawa ang lahat, hindi ka pa rin po nakasunod. So wala din po siyang kabuluhan. No? Yan po yung una, mga handog na walang kabuluhan, mga handog na hindi po katanggap-tanggap. Sumunod, karugtong po nito, they despise God's worship. No? Ito po ang puso talaga ng problema nila. Mababasa po naman natin sa verses 12 to 14. Sabi dito, ngunit dinudungisan ninyo ang pangalan ko tuwing sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar at tuwing naghahandog kayo doon ng mga pagkaing walang halaga. Sinasabi ninyong nakakapagod na ang lahat ng ito at iniismiran pa ninyo ako. At kung hindi naman nakaw o pilay, may sakit ang dala ninyong hayop ng panghandog sa akin. Akala ba ninyo'y tatanggapin ko iyon? Sumpain ang sino mang nandaraya sa paghahandog sa akin ng hayop na may kapintasang, gayong may ipinangako siyang malusog na hayop mula sa kanyang kawan. Ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. No? May gana pa sila, yan, lumalabas po ang issue. May gana pa silang sabihin. May gana pa silang maging ganito ang kanilang attitude. So, mali na nga po yung ginagawa nila. Nagawa pa nilang i-justify ito kasi ganun po ang tao. No? Masama na nga, mali na nga yung ginagawa niya, nagawa pa niyang ipagtanggol o alam mo yon, ipagmalaki ang kanyang maling ginagawa. No? They were justifying their wrong attitude of worship to God. No? They even went as far to say na nakakapagod na ito. Nakakapagod naman itong ginagawa natin. Nakakamanghang isipin na nagmula ito sa kanilang mga bibig. No? They were getting tired and weary of their worship to God. Kaya hindi nakapagtataka na sinabi ng Diyos na sumpain ang sino man gumagawa nito. No? Ang pagsamba sa Diyos ay naging puwersahan at kabigatan para po sa kanila. And again, yung nakapagtataka, why not just stop? Yan yung weird . Bakit hindi na lang nga nila tigilan na itong lahat kung wala naman na palang kabuluhan ito o pakinabang ito sa tingin po nila. No? We must understand para sa atin po para naman po sa atin, anong kinalaman natin sa pangungusap na ito? Dahil alam po natin na sa bagong tipan ng ating Panginoong Hesukristo, sa panibagong pakikipagtipan niya sa atin, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Jesus, no? We are under what is called the priesthood of believers. No longer na meron pong isang angkan o tribo lamang ng mga saserdote. Ang bawat isa, ang bawat mananampalataya ay tumatayong saserdote. Ang namamagitan na walang iba, ang chief priest, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang dakilang tagapamagitan. Siya lamang at wala ng iba. Tayong lahat ay naghahandog, hindi ng mga hayop, hindi ng mga bagay na ito tulad sa lumang tipan, kundi ng atin pong mga sarili, ng ating mga papuri, ng ating mga gawain, ng ating serbisyo, ng paglilingkod, at ng marami pang iba. We are to share in a duty to bring honor to God's name. No? Kaya nga ang worship po is not about us. Ang pagsamba po ay para po sa Diyos. Worship is about honoring His name. No? It is about asking ano ang gusto ng Diyos, ano ang nais ng Diyos. No? Bakit ko sinasabi ito? Kasi every time or any time that worship becomes a matter of convenience, of tradition, of preference, hindi na po ito patungkol sa Diyos. No? Nakakalungkot na makitang umulit ang pattern na ito hanggang sa bagong tipan. Sabi po sa Mateo, Kabanata 15, 8-9. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos.
sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ukol sa mga naglilingkod nung panahon po niya. No? Hindi pa po doon natapos, letter C, there is also their unfaithfulness to the covenant they had with God. No? Ang utos, kung bakit sila tumanggap ng utos ng Diyos, ang Israel, is because they were in a covenant relationship with Him. Merong pakikipagtipan. Covenant sa translation natin sa Tagalog ay tipan o tipanan. No? They had a covenant, Israel and God. No? At sabi po ito sa Leviticus Kabanata 26, 11 hanggang 13. Sabi niya, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayan. That's a promise. No? Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. And again, laging binabalikan yan. Bakit po? Kasi that's one of the most memorable, one of the first na pagtugon ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanilang kahilingan. Remember, it was the Israelites who were groaning and shouting for salvation nung time ni Moses. Dahil sa kanilang reklamo, dahil sa mabigat na kamay ng Ehipto laban sa kanila, dahil sila'y inalipin na. At pinalaya sila ng Diyos. And kasama doon ang lahat ng ginawa ng Diyos. Mga salot na dumating sa Ehipto, ang pagtawid nila sa tuyong lupa sa gitna ng pulang dagat, at marami pang iba. Kaya laging kinocall back yung pangyayari na iyon. Kasi that was the start of their, generally the start of their journey, their relationship with God, no? As their Lord. No? Kaya ibinigay ang maraming utos, ang aklat ng Bilang, ang aklat ng Levitico, ang aklat ng Deuteronomeo, ay yan po ang nilalaman. No? Maganda pong aralin at balikan, kahit na hindi na po ito nag-a-apply, karamihan dito sa atin. Pero yun ay dahilan, bakit yun ibinigay? Napakarami. Bakit po? In order that the nation would be set apart from all other nations. Para ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Diyos na iba sila dahil sila ay nasa ilalim ng kanyang paghahari. Iba sila dahil sila ay iniligtas ng Diyos. Iba sila dahil wala silang ibang kinikilala kundi ang Diyos na buhay. And yet they were unfaithful. Sabi naman po sa Malakias po, chapter 2, verse 1 to 9. Sinabi rin ni Yahweh sa mga saserdote, kung hindi ninyo ito papakinggan at isa sa puso bilang pagpaparangal sa aking pangalan, susumpain ko kayo at ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga saserdote. Sa katunayan, sinumpa ko na ang mga iyon sapagkat hindi ninyo isinasapuso ang aking utos. Paparusahan ko ang inyong mga anak at ipapahid ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inihahandog ninyo sa panahon ng mga kapistahan. Itatapon din kayo sa tambakan ng dumi. Dahil dito ay malalaman ninyo na ibinigay ko sa inyo ang utos na ito upang magpatuloy ang aking tipan kay Levi o kay Levi, wika ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa tipang iyan, pinangakuan ko siya ng buhay na at katiwasayan at ipinagkaloob ko nga ito sa kanya upang igalang niya ako. Iginalang naman niya ako at kinatakutan. Itinuro niya ang tama at hindi ang mali. Namuhay siya ng matuwid at matapat sa akin at tinulungan ang maraming tao upang huwag nang gumawa ng kasamaan. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila ang dapat sangguniin ng mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila ang mga sugo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid at marami ang nabulid sa kasamaan dahil sa inyong katuruan. Sinira ninyong aking kasunduan kay Levi, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya hahayaan kong kamuhian at hamakin kayo ng mga tao sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking kalooban at hindi pantay-pantay ang inyong pakikitungo sa mga tao kapag sila'y tinuturuan ninyo. No? They forsook the covenant God had started with Levi, no? Or Levi,
At yun yung angkan na nagmula kay Aaron, no? Na siyang unang naglingkod para sa mga gawaing ito. No? Sila dapat ang manguna, sila dapat ang magturo, sila dapat ang magpahayag ng kabutihan, katapatan at mga utos ng Diyos. Ngunit hindi ito ang kanilang ginawa. Sila pa ang naging dahilan ng pagkabulid o pagkatisod ng marami na pinangaralan nila. Kaya nga hindi po nakapagtataka at hindi po nalalayo ito sa nakita po nating pangyayari pagdating po ng bagong tipan. Kaya malaki ang galit, marami ang paratang ng Panginoong Hesus laban sa mga namumuno, sa mga pariseo, sa mga iskriba, na siyang dapat nagpapahayag ng aral ng Diyos, ngunit hindi naman naging tapat sa kanilang tungkulin. Sila dapat ang nagbantay ng lahat ng ito. Sila dapat ang nangalaga ng lahat ng ito. Sila dapat ang nanguna sa bawat bahagi ng lahat ng ito, pero sila pa ang naging dahilan sa pagsuway ng buong bayan. No? They were the ones who led others astray. Kaya magiging matindi at mabilis ang hatol ng Diyos sa kanila. No? They were unfaithful to the covenant that God had with them. At panghuli po, letter D, they spoke arrogantly against God. I mean, matapos ang lahat, kulang pa ba, pero nagawa pa nilang gawin ang bagay na ito. No? Ang kanilang pagiging mapagmalaki at mapagmataas at pagiging palalo ay nag-extend po hanggang sa kanilang mga salita laban sa Diyos. No? Sinasabi ni Jesus mismo na ang bibig ay nagsasalita po galing po sa puso. Sabi po sa Lucas Kabanata 6, 45. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. No? Hindi na po nakapagtataka sa marami nilang mga pagkakamali at pagsuway sa Diyos kahit ang kanilang salita ay nagpapahayag ng kasamaan. No? Sabi naman po ito sa Kabanatang 3, 13 hanggang 15. Sabi dito, masasakit ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ni Yahweh. Ngunit ang tanong ninyo, ano ba ang sinabi namin laban sa inyo? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa pagpapakita natin kay Yahweh na nagsisisi tayo sa nagawa nating kasalanan? Hindi ba't kung sino ang palalo ay siya pang pinagpapala? Hindi lamang nananagana ang masasama, kundi sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kasamaan, ngunit hindi sila pinaparusahan. Napakatindi po. No? It's tragic. It's a tragedy to see these words, to hear these words, no? To see these evil deeds being done by the Lord's chosen people. No? Eto yan wala pong sino man sa atin ang kikibo o magtataka o magugulat kung ang mga salitang ito ay manggaling sa bibig ng isang hindi po mananampalataya. Hindi po ako magtataka, hindi po ako magugulat, hindi po ako, magre-react na. Bakit po? Kasi pangkaraniwan po yung kaisipan ng mga hindi po sumasampalataya sa Diyos. Pero to hear these very same words coming from the mouths of this chosen nation, medyo mabigat po yun. Yun po ang nakakagulat. Yun po ang nakapagtataka. Yun po ang nakamamangha. No? They question the goodness and the justice of God. And in their arrogance, they committed a most grievous sin. No? Ang paalala po sa akin dito, ang isang simpleng katotohanan na kung kinamumuhian mo po ang Diyos, you will inevitably end up despising everything about God and everything connected to Him. No? Wala po kasing namumuhi o nagmamahal ng parte. Alam mo yan? Pag mahal mo po yung isang bagay, matututunan mo pong mahalin ang lahat ng yung kabuuan ng bagay na iyon at ang lahat ng mga bagay na nakapalibot doon sa bagay na iyon. That's how it works. And the same is for the reverse or the opposite.
Pag kinaiinisan mo, kinagagalitan mo, kinamumuhian mo ang isang maliit na parte ng isang bagay, eventually mamumuhi ka sa buong bagay na iyon at sa lahat ng associated sa bagay na iyon. No? Ganun po eventually ang nangyayari. Wala pong namumuhi ng bahagi o bahagya lamang, wala din pong nagpaparangal sa Diyos ng bahagya lamang. No? Either you worship God with all of your heart and your being, or you despise Him with everything that you do. And ito po ang nagpatunay ng katotohanan iyan. No? Hindi pwede talaga yung, mahal ko naman ng Diyos etong mga parting ito, ginagalang ko siya. Pero pagdating sa bahaging ito, okay lang, pwede na, or hindi ko na lang Hindi, di ba? It doesn't work like that No. Eventually magno-normalize po 'yun. Eventually parang magi-even out, parang ano po, 'di ba? Alugin mo yung bote, magulo yan, bubula yan, pero eventually let it sit for a while at kakalma yan lahat, magle-level out yung tubig. O yung laman niyang liquid. Ganon din po, eventually katagalan, lilitaw din po yung katotohanan. Kaya't ito po ang nangyari. Ultimo, kahit sa salita nila, sa pagtatanong nila, sa kanilang kaisipan, sa pag-reason out nila, ay naging masama po ang kanilang kaugalian. Kaya mahalagang marinig natin ang mga paratang ng Diyos laban sa kanyang bayan ay para sa layuning matuto po tayo. Ito'y isang babala na huwag tayong maulit sa mga ginawa nilang mga kasamaan at pagkakamali, mga pagsuway nila sa Diyos na nabubuhay. Sabi po yan ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kabanata 10, 6-12. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumayo upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y matisod. No? Nakalulungkot isipin na ito po ang pagtatapos ng lumang tipan. Hindi na po natin yan mababago, hindi po natin yan pwedeng palitan ng ending. Tapos na po yan, kasaysayan na po yan. Pero nakalulungkot na ito po ang pagsasara ng lumang tipan. It ended on a sour note, ika nga. No? Pagtapos nito, historically, alam po natin ang nangyari. 400 silent years. 400 taon ng katahimikan kung saan ang Diyos hindi po nagpahayag, hindi po nagsalita, at hindi niya kinausap ang kanyang bayan o sino mang bayan for 400 years. No? At nakalulungkot din, matapos ang lahat ng ito, makita natin the same pattern repeated when the New Testament began. Makita natin sa panahon ni Jesus, halos parang walang nagbago. No? Ganon pa rin ang kaugalian. The Pharisees and the scribes in the time of Jesus did not do any better. They committed the same mistakes. No? Bilang mga mananampalataya, tayo po ay pinalaya na sa Mosaic Law. Hindi na po tayo kabahagi ng mga utos galing po sa lumang tipan, specifically yung mga ceremonial laws and mga traditions na ginagawa po ng mga Israelita. Wala pong sino mang mananampalataya sa bagong tipan ang kailangan pong maghandog ng hayop o anumang bagay sa literal na altar. No? Pero sa kabilang banda, huwag nating kaligtaan na tayo ay nasa ilalim pa rin ng bagong tipan, bagong pakikipagtipan kay Kristo. Tayo ngayon ay nasa ilalim na po ng kagandahang loob ng Diyos, pero siya pa rin ang Diyos na ito. Yung Diyos nito, nagsasalita, nagsabi ng lahat ng ito, siya pa rin yung Diyos na sinasamba po natin ngayon. Siya pa rin ang banal na Diyos na walang simula at wala pong katapusan. Ang kagandahang loob ay hindi po tayo binibigyan ng anumang palusot o dahilan para po baliwalain o lapastanganin ang mga utos ng Panginoon. Hindi nito binibigyan ng sino man ng lisensya para po sumuway sa Kanya. No?
Kaya nga, how do we relate? How do we see ourselves in these points? Sa mga puntong ito, paano natin ito nagagawa? Paano ba tayo naglilingkod? Paano ba tayo sumasamba? Ano bang hinahandog natin sa Diyos? Ingatan natin huwag tayong mahulog sa parehas sa mga pagkakamali. Ang pagsuway sa Diyos ay nagdadala ng mga negative na consequences. No? Sa dami ng kanilang pagkakasala at kasamaan, mabilis nilang nakalimutan ang mabigat na kamay ng Diyos laban sa kanila kung saan sila naghirap at nagdusa sa mahabang panahon. No? Obedience and disobedience always bring with them their consequences. Sabi po sa chapter 4, verse 1 to 3 ng Malakias. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang hurno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami, at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa inyo na nagpaparangal sa akin ay sisikat ang aking katarungan na tulad ng araw, at ang sinag nito ay magpapagaling sa inyo. Lulundag kayo sa tuwa na parang mga guyang pinalaya sa kulungan. Sa araw na ako'y kumilos, magtatagumpay kayo laban sa masasama, at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok, sabi ni Yahweh. May comparison, may difference. Ang mga sumusuway at ang mga nagiging tapat. Ang mga hindi nagpaparangal at mga nagpaparangal sa Diyos. No? Kailangan nating matutunan, kailangan tayong matuto magmula sa kanilang halimbawa. Good or bad, meron pong lesson tayong makukuha. Sila'y lumakad kasama ng Diyos, ngunit hindi sila namuhay ng nararapat para sa mga lumalakad kasama ng Diyos. No? Huwag nating isipin na mas magaling tayo sa kanila, mas marunong tayo sa kanila, mas malakas tayo o mas matalino tayo sa kanila. Huwag po. Recipe for disaster po yan sa kahit anong dako ng buhay. No? Look at their mistakes and learn from them. Do not repeat the same kinds of mistake. No? Kailangan nating alalahanin ang katotohanan na sinasabi po ng salita. Sabi po sa Galatia, Kabanata 6, talatang 7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang pagpaparangal ng Diyos ay may kaakibat na pag-ani, at ganon din ang pagsuway at ang di paglugod sa Diyos ay may pag-ani din pong kaakibat. Kaya dapat po, number 2, Christians are marked by their obedience. No? Kaya natin lahat ito inaaral dahil mahalagang maunawaan ng bawat mananampalataya, no, na napakahalaga, gano'n na lamang kahalaga ang pagsunod sa atin pong Diyos. No? Nag-aaral tayo, nagsasanay tayo, hindi lang para matuto, kundi para mabago tayo at maging katulad ng ating Panginoong Jesus. No? Siya ang halimbawang ating dapat tularan. Sabi po sa Efeso, Kabanata 5, 1-2, dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Jesus offered His life as a sacrifice to God. It was holy and pleasing to the Lord. At sabi, yun ang dapat po nating gayahin at tularan. No? Obedience can only be possible when we fully surrender ourselves to God. Kung hindi, lagi pong meron pong nagkikiskisan. Alam niyo po yun. Ano mang kiskisan, anong tawag doon? Ano pong salita yun? Nakakangilo. No? Nakakangilo, no? Bakal sa bakal. Alam mo yung mga dapat hindi, no? Kahit buto sa buto, no? Darating po tayo dyan. No? Ngayon wala pa. Sa mga bata, wala pa. Doon sa mga may edad na yan na marami na pong nagkikiskisan. Dati hindi mo ramdam yun eh. Masakit siya at hindi siya nararapat. And if there is no full submission in the life of the believer, meron pong kiskisan lagi. Laging may mali. Laging may hindi po maganda. No? Sabi nga sa isang illustration na nabasa ko po, imagine mo yung sa mga nagmamaneho po, gaano pong kahirap yung nagmamaneho ka tapos may nagmamando sa'yo sa likod? Mahirap po ba? Medyo mahirap. Sabihin ng iba, hindi naman. Pero siguro nakakarindi, nakakagulo, nakakairita.
Oy, ba't ka dito? Dapat kumanong ka doon. Hindi, bagalan mo, ganito, bilisan mo, unahan mo yun. Nagmamando. Pero imagine niyo, ganong mas mahirap kung merong pong taong hindi ka lang minamandohan, inaagaw pa po yung manibela sa'yo. That's what it is. If we are not fully submitted to God, para pong may dalawang taong nag-aagawan ng steering wheel, hindi mo alam saan ka pupunta. At ang dulo nito, magulo, masalimuot, at nakakapagod lang naman talaga. Yun po yung ingatan po natin. Submission. No? Hanggat ikaw, yun po siguro yung dugtong po doon, no? Hanggat ikaw ang may hawak ng manibela, you are not fully submitted to God. That's the point. Submission is bitaw. Ikaw na, Lord. Ikaw nang bahala. Ikaw nang humawak, Lord. Hindi na ako. That's what submission is. Pero hanggat ayaw mong bitawan yun, magulo. No? Hanggat ayaw mong bitawan yun, talagang, disgrasya po ang abutin mo. No? Ano pong paalala? Sa Galatia Kabanata 2:20, namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Ang laki po ng advantage natin dito. Hindi siya isang mabigat na bagay. Hindi po siya isang kalumbayan. No? Ang magsuko ng buhay sa Diyos. Isa siyang blessing po. No? Hindi siya isang kalungkutan, kundi isa siyang kasiyahan. Yun po yung mapapansin po natin habang ito'y sinasabi po ni Apostol Pablo. No? Isa itong kagalakan, no, para po sa kanya. Ang pagsunod hindi po binabaliwala at hindi po isinasayang ang kagandahang loob ng Diyos. Sumusunod tayo dahil nga nakaranas tayo ng kanyang kagandahang loob. Kaya hindi po sila salungat sa isa't isa. Sasabihin kasi ng ilan, sasabihin ng iba na hindi naman compatible yun eh. Kasi under grace na tayo, di ba? Lahat naman sa biyaya lang ng Diyos. So kahit anong gawin mo, under grace. No. Maling aplikasyon po yun. Maling naligaw ka po, kapatid, kaibigan. No? It's that we can obey because we are under grace. No? We can freely obey God because of the grace that we have received. No? Ilang mga bagay po ukol po dito. Letter A, obedience proves our faith. Sinabi ko na po yan kanina, unang-una sa lahat. No? Kasi baliktaran lamang po yan eh. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapakita po ng pagsunod. Kaya naman kung ikaw ay sumusunod, pinapahita lamang nito ang katotohanan ng pananampalataya mo sa Kanya. Sabi po sa unang Juan Kabanata 2:3-6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman nating na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Kaya't ang pagsunod po ay nagpapatunay. Isa itong pruweba, isa itong marka ng atin pong tunay na pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kasi marami na ang nagsubok, marami ang gumagawa. Many claim their membership in the family, in the kingdom of God, but then they bring dishonor to His name. No? Obedience then is what separates us from the rest. No? Sila na mga nagtiwala talaga at sumampalataya talaga sa Diyos. Sila na tumanggap talaga ng biyaya ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos. Sila na nakaranas ng kaligtasan galing po sa Diyos. Ito lamang ang proper na response. Ito lang ang nararapat na sagot po natin sa lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. No? Diba? Baliktarin po natin yung argument. Kasi again, kung ikaw ay namumuhay sa pagsuway laban sa Diyos, anong kasiguruhan mo na ikaw nga ay tunay na sumampalataya na sa Kanya? The same applies. No? If you are living in a pattern of disobedience against God, how can you be certain that you really are a child of God? Yun po yung binasa po natin dito sa unang Juan.
No? Ang pagsunod natin ang siyang nagpapatunay ng ating pananampalataya. At silang mga sumasampalataya sa Diyos ay hindi po mawawalan ng pag-asa. Sabi po sa Aklat ng Awit, talatang 10, sa inyo nagtitiwala ang nakakakilala sa inyo dahil hindi nyo itinatakwil ang mga lumalapit sa inyo. Ganon din sa Hebreo 13, talatang 6, kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? No? Pero alam mo yun, you can only say this with full confidence if you know you are in a right relationship with God. Kasi ang hirap pong panghawakan, ang hirap pong bitawan ng salita, ang hirap i-claim ng mga talatang ito kung ikaw ay namumuhay sa pagsuway. Diba? Nakaka-guilty and something's not right. Masasabi mo lang ito ng buong puso kung ikaw ay sumusunod sa Kanya. Pangalawa, letter B, obedience especially demonstrates our love. Ito yung napakatindi. No? At siguro hindi talaga lubos maunawaan ng sanlibutan. Sabi po naman sa unang Juan Kabanata 5, 2-3, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng Kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang Kanyang mga utos. No? It shows, or obedience shows that our love for God is truly genuine. Ang obedience, hindi po siya mabigat. Sabi ko challenging, yes, pero hindi siya isang pabigat o kabigatan sa buhay ng mananampalataya. Because obedience is never separated from our love of God and from the love of God towards us. No? Ang pagsunod sa Diyos ay hindi po kinakaladkad ang katawan o ang braso. No? Marami sa ating gumawa niya nung bata tayo. No? Mag-ayos ka na ng lamesa, sige po. Diba? Parang, alam mo yon, pilit na pilit, sadyang-sadya. No? Parang, sige na nga, okay, sige, gagawin ko na. No? Hindi po ganon ang pagsunod sa Diyos. Well, hindi dapat ganon. So kung ganon kayo sumunod sa Diyos, ayan, yan ang kaliwanagan ngayong umagang ito. Bakit po? Because it is always motivated by love. Bakit ka sumusunod? Kasi mahal mo ang Diyos. Ba't mo mahal ang Diyos? Bakit nga ba? Ba't nga ba natin mahal ang Diyos? Kasi siya ang unang nagmahal sa'yo. At dahil alam mong mahal ka ng Diyos, wala siyang anumang ipapagawa o iuutos sa iyo na alam mong ikakapahamak mo, na alam mong ikakasama mo, na alam mong magdadala sa iyo sa kamalian o sa anumang hindi mabuting kalagayan. Hindi po. There will be challenges, there will be hardship, there will be pain, there will be suffering, pero alam mo na kung yan ang utos ng Diyos, yan ang binigay sa iyo ng Diyos, alam mong malalagpasan mo ito, alam mong mapagtatagumpayan mo ito. Obedience is never without love. So hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang Diyos, ngunit hindi ko naman sinusunod ang kanyang pinapagawa, pero mahal ko siya. It sounds weird. It doesn't make sense. Mahal mo siya, pero hindi mo siya pinapakinggan. Mahal mo siya, pero hindi mo pinapahalagahan yung mga sinasabi niya. Ang weird, di ba? Ang pagsunod natin ang nagpapahiwatig ng ating tunay na pagmamahal sa Panginoon. No? Kaya yun po lagi ang pagkakasunod-sunod. We obey because we love Him. And we love Him because He first loved us. Kaya sa Kanya pa rin ang panimula, sa Kanya din ang balik ang katapusan. No? Kaya hindi po dapat ito maging kabigatan sa atin. Sabi po sa 2 Juan, Kabanata 1, talatang 6, ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. No? There are times when God's commands for the moment may be really difficult or challenging. Pero alam kasi natin sa pagtatapos ng bagay na ito, kapag tayo ay sumunod, mas napapalapit po tayo doon sa kung ano man ang kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos ay perpekto at kanais-nais sa lahat ng oras. Again, ulitin ko po, ang pagsunod ay hindi po dapat kabigatan. No?
Don't misinterpret yung sinasabi ko po, no? Yes, mahirap po siya minsan, pero hindi siya kabigatan, hindi siya pabigat. No? Hindi siya burden, kundi isa siyang challenge para po sa atin. No? Sabi po sa Aklat ng Juan, Kabanata 14:15, kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus po to, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. No? At panghuli, ang pinakamahalaga po siguro sa lahat, letter C is obedience glorifies God. No? Lagi nating pinag-uusapan na ang pinakamahalaga sa buhay ng tao ay kung ano man ang nagbibigay ng luwalhati sa atin pong Panginoon. This is what matters to God and what matters for us as His chosen people. Kung titignan natin, susumahin natin, ito ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel. Na maraming beses nakalimutan nila ang dahilan. So that in their actions, in their words, in their lives, the nation of Israel would bring all glory to God. No? Hindi sa amin, Panginoon, kundi sa inyo ang kapurihan, ang kadakilaan, at ang lahat ng pagsamba. No? The highest and perfect expression of obedience is found in the cross of Calvary. Kung meron man tayong gustong gawing halimbawa, gamiting halimbawa, wala na pong hihigit po dito. Jesus is our perfect example at ang buhay niya ay isang simbolo at isang napakahabang halimbawa ng pagsunod sa Panginoon. Ginawa niya ito upang maghatid ng kalwalatian sa kanyang Ama. Sabi nga sa Aklat ng Juan, Kabanata 6:38, ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. No? The Lamb of God, the magnificent Savior, did not live an easy life. Sumunod siya, naging masunurin siya from 0 to 100, from start to finish, pero hindi po naging madali ang kanyang buhay. Naranasan niya ang lahat ng mga pangkaraniwang karanasan ng tao. Kaibahan lang, hindi po siya nagkasala. No? He endured many hardships in His ministry. He suffered many things in His life. No? The truth shows that obedience is not always comfortable. No? Yun yung paalala. Hindi po siya laging komportable, hindi po siya laging easy going, no? Or pa-easy lang lagi. Hindi po lagi, no? Pero obedience looks not at the journey but more so the destination. Saan ba ako patungo? No? Kaya si Jesus, nung siya'y nandito sa lupa, wala pong anumang bagay ang nag-distract sa kanya. Maaga pa, bago pa siya magsimula, at kahit nung nagsimula na siya ng kanyang ministeryo, ang goal, hindi nagbabago. Hindi lumipat, hindi po pa iba-iba. Ang goal was always the cross. No? Ano ang goal natin? Ang goal, dapat po natin, higit sa lahat, ay maluwalhati ang Diyos. That's the goal, that's the point. No? Kung hindi nyo po yan maintindihan, hindi ko po alam paano po kayo makakarating ng langit. Lagi ko pong pinapaalala kasi bakit? Kasi wala po tayong ibang gagawin sa langit kundi luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Wala pong trabaho po doon, wala pong bakasyon po doon, wala pong gabi, wala pong tulog po doon, wala pong pahinga po. Hindi mo kailangan magpahinga, pero yung buong buhay po natin doon ay kapahingahan kumpara sa buhay natin sa mundo ngayon. But the main thing is glorifying God. So kung hindi mo maintindihan, hindi mo makita yung kahulugan ng glorifying God ngayon, hindi ko alam kung paano ka uubra sa langit. Because wala tayong ibang gagawin sa langit kundi papurihan, parangalan, pasalamatan, at sambahin ang pangalan ng Diyos. So that's what we're doing right now. In our limited capacity, in our limited time, that's what is most important. Ano ba ang makapaghahatid ng kapurihan sa Diyos? And higit sa lahat, ito'y pagsunod. Kung bakit natin laging kino-quote yung verse, obedience is better than sacrifice. Obedience, pagsunod, sundin mo na lang yung pinapagawa niya. No? Sundin mo ang kanyang iniuutos kaysa gumawa ka pa ng kakaibang bagay na akala mo'y magbibigay ng kapurihan sa Diyos, ngunit sinuway mo naman yung kanyang maliwanag na utos. No? Diba?
Ang lesson po diyan lagi si Haring Saul. Nang utusan siya ng Diyos na lipulin, patayin ang lahat. Mga kaaway ng Diyos, lahat ubusin, pati ang mga kahayupan ng mga kalaban po nila. Lahat ng livestock and animals nila. Patayin lahat. Nagdalawang isip siya, siguro nasasayangan, ayun. Pagdating ni Propetang Samuel, ba't ang ingay ng kampo? Bakit naririnig ko ang mga tilaok at mga tahol at mga ingay ng mga hayop? Sabi ni Saul ang kanyang justification, hindi, ihantog kasi natin yan sa Diyos mo. Sabi niya. Doon po nanggaling yan. Obedience is better than sacrifice. Mas mabuting sumunod ka na lang kaysa magmagaling ka. Nakakala mo'y kalulugdan ka naman ng Panginoon, ngunit sinuway mo naman talaga siya. No? Glory is for God and God alone, and obedience gives Him all the glory. Sabi po sa Mateo Kabanata 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Diba? Maging ilaw at asin, yan po yun. Para po papurihan ang Ama. Hindi para papurihan tayo, hindi para, para tayo ay dakilain, ang galing naman ng taong yun, ay napakamasunuri naman ng taong yun. Hindi yun ang habol po natin. Alam mo, ang habol natin ay, ang magsabi niyan, Diyos. Alam mo sasabihin ng Diyos? No? Welcome, good and faithful servant. Yun po ang inaasam natin. Hindi ang papuri ng tao, kundi kung ano ang sasabihin po ng Panginoon. Mga mananampalataya, dapat maging maingat na huwag na pong ulitin o balikan ang mga pagkakamali ng nakaraan. Napakasagana ng mga babala, mga palatandaan, mga testimonya at mga consequence ng pagsuway laban sa Diyos. Nangungusap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita, no? Sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Kaya huwag natin itong mabilis na kaligtaan. Sabi po sa Aklat ng Santiago, Kabanata 1, 22 hanggang 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sabagat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin, at pagkatapos tingnan mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ang kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. No? There is reward in obedience. Sabi po ni Jesus sa Mateo 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sila ang papasok sa langit. No? Yun po yung paalala. No? Para po sa ating pagtatapos, no? Kapag may kiskisan na nangyayari sa buhay mo po, tandaan mo, hanapin mo. No? Sundan mo yung tunog, sundan mo yung kung saan ito nagmumula. And usually, this arises in the life of the Christian when there is disobedience. No. Because there will always be consequences for both obeying God and disobeying Him. Disobedience ay hindi po maliit na bagay. Big deal po ito at dapat po nating seryosohin ang bagay na ito. Huwag nating dayain o lokohin ang ating sarili na minsan lang naman. Yan lagi ang mga kaaway, ang mga pumapatay sa Kristiyano. Minsan lang, ngayon lang, konti lang, at mga katulad nitong mga salita. No? Ngayon lang, minsan lang, ngayon na lang ulit, konti lang, may magandang dahilan naman. Yan po yun. Danger, yan mga danger zone na dapat mong iwasan. Huwag mong paglaruan, huwag mong dayain ang iyong sarili. No? Disobedience is never acceptable no matter what. So we must live in obedience. Mamuhay tayo ng may pagsunod. No? I-relate ko nga, no? We want, hindi lang expect, siguro, we want those who do not believe in Christ to follow Christ. Nais natin makita ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos na kilalanin ang Diyos.
Pero wag mong kalimutan yung nais naman din ng Diyos sa mga kumikilala na sa Kanya. Para naman dun sa mga kumikilala na sa Diyos, nais ng Diyos na tayo naman ay makitang sumusunod ng buong puso sa Kanyang kalooban. All of us are responsible and the same truth applies. Lahat po tayo ay haharap sa Diyos sa Kanyang hukuman, sa paghahatol individually. No? Kaya we should be responsible for ourselves starting today. Naway ang bawat isa po ay nabigyang magandang paalala at hindi lang po paalala, sabi nga po ni Santiago, hindi lamang po aral, hindi lang po isang kaisipan, kundi isang bagay na magtutulak sa atin na gumawa. Sumunod po tayo sa kalooban ng Diyos. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Naanyahan ko po ang bawat isa na tayo po tumayo na at tayo po ay magtapos po sa panalangin. Aming dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig namin ang inyong salita, ang inyong mensahe para po sa amin sa umagang ito. Nakita namin at nabalikan na naman namin, Panginoon, ang mga pagkakamali, ang mga hindi magagandang bagay na nagawa ng inyong bayang Israel, lalo na sa panahon ng propetang Malakias. Nakalulungkot, Panginoon, na malaman ito at maaral ito dahil hindi naman na po namin mababago ang kasaysayan. Subalit, mas nakalulungkot kung ang inyong mga anak sa kasalukuyan ang siyang patuloy pa ring mamumuhay ng may pagsuway at hindi po pagsunod sa inyo. Nawa ang mga aral na ito ay wag lang maging aral, wag lang maging kwento, wag lang maging kaisipan o palaisipan, kundi maging buhay na mga leksyon para po aming gawin at sundin. Hindi po mahirap ang sumunod sa inyo, Panginoon, subalit marami pong mga sagabal, marami pong mga hadlang sa aming buhay at kaya ngayon sa umagang ito, hinihiling namin na alisin nyo ang anumang mga bagay sa aming mga sarili, sa aming mga isip, sa aming mga puso, sa aming mga ginagawa. Anumang bagay, Panginoon, na nagiging hadlang sa aming pagsunod sa inyo, ay siyang alisin nyo, Panginoon. At gaya ng amin pong napakinggan, mamuhay kami ng may taos sa pusong pagsunod sa inyo. Dahil ito ang bunga ng aming pananampalataya. Dahil mahal na mahal ka namin, Panginoon, at dahil alam namin na ito ang maghahatid ng kapurihan sa inyo. Subaybayan nyo ang inyong mga anak dito sa lupa, Panginoon. At naway sa bawat dako ng aming buhay ay maparangalan ka namin sa lahat ng aming ginagawa. Tanggapin po natin ang bendisyon. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. At ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.